You are now tuned in to your number one radio station. Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, nakatayo ang isang bahay na puno ng saya. Ang tahanan ni Crisostomo at Maria ay punong-puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang kanilang mga anak na sina Pedro, Juan at Carlo ay lumalaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang mga magulang na masigasig sa kanilang trabaho at responsibilidad. Si Crisostomo ay isang matagumpay na negosyante. Hindi pinapabayaan ng kanyang pamilya kahit na siya pa man ay abala sa maraming bagay at lalo na sa kanyang mga negosyo. Isang hapon, habang nag-aalaga si Crisostomo ng mga halaman sa kanilang likod bahay, tinawag siya ni Maria mula sa sala. Ang paborito nilang kape ay nasa mesa na tila ba nag-aanyaya sa kanila na mag-usap ng seryoso. "Crisostomo, mahal ko, mayroon sana akong gustong sabihin sa iyo," sabi pa nga ni Maria habang inaayos ang kanyang buhok na parabang kinikilig pa rin sa masarap na aroma ng kape sa piling ng taong mahal niya. "Ano yun, Maria? Mukhang seryoso ka ah." Sagot naman ni Crisostomo na nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. "Alam mo ba, mahal ko, napakasaya ko dahil napakaswerte natin. Sa lahat ng pinagdaraanan natin, nagtagumpay ka sa bawat negosyo na sinisimulan mo. Napakasarap tingnan ng mga anak natin na lumalaki ng walang problema." Ani pa nga ni Maria habang tinitignan ang kanilang mga anak na naglalaro sa labas ng bahay. "Oo, Maria, ngayon hindi na natin kailangan pang mag-alala sa hinaharap nila. Nakahanda na ang lahat para sa kanila," sabi naman ni Crisostomo habang iniisip ang mga magagandang oportunidad para sa kanyang pamilya. "Ang gusto ko lang sana maging masaya ang mga anak natin. Alam kong hindi mo sila pababayaan, pero balang araw, sana ay makapagtapos sila ng pag-aaral at makahanap ng sariling landas nila." "Iyon nga ang pinakamimithi ko, Maria. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanila. Bawat negosyo, bawat ideya, lahat yun ay para sa kanilang kinabukasan." Ang buhay ng pamilya ni Crisostomo ay biglang nagbago nang pumanaw na lamang si Maria nang dahil sa isang car accident. Ang bigat ng sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang asawa ay hindi maipaliwanag, lalong-lalo na at bata pa ang kanilang mga anak. Isang gabi, sa ospital pagkatapos ng mga serbisyong ginagawa para sa kanyang asawa, nagdesisyon si Crisostomo na kausapin ang kanyang mga anak. "Mga anak, gusto kong malaman ninyo na napakalaking pagsubok ang dumating sa atin. Wala na ang inyong ina at alam kong mahirap rin ito para sa inyo. Ngunit kailangan nating magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Ang mga negosyo ko na nasimulan ko dati nang buhay pa ang inyong ina, ipagpapatuloy ko pa rin ito alang-alang sa kinabukasan ninyo. Gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan ninyo, mga anak." Ani pa nga ni Crisostomo sa kanyang mga kawawang anak. "Pero tatay, paano po tayo? Saan po tayo pupunta?" Tanong naman ni Pedro, ang panganay nila, habang tinatapik ang kanyang mga luha. "Sa atin pa ring bahay, anak. Magkakaroon tayo ng mga pagbabago, pero ang mahalaga ay magkakasama tayo. Bibigyan ko kayo ng lahat ng mga kailangan ninyo. Susubukan kong mapunan ng kakulangan ng biglang pagkawala ng inyong ina." Habang lumilipas ang mga taon, naging masigasig si Crisostomo sa kanyang negosyo. Sa pag-aalaga sa mga kumpanya niya, palaki ng palaki naman ang kanyang yaman. Ngunit habang nasa proseso, unti-unti namang nalalayo ang loob ng mga anak niya sa kanya. Sa halip na maglaan ng oras para sa kanyang pamilya, mas pinipili ni Crisostomo na magtrabaho alang-alang sa kinabukasan ng kanyang mga anak, nang dahil na rin sa pag-iisip na baka isang araw bigla na lamang din siyang mawala sa mga ito. Nais niya kasing sakaling mangyari man ito
ay handa siya sa magiging resulta na maidudulot ito sa kanyang maiiwang mga anak. Isang araw, umuwi si Crisostomo mula sa kanyang opisina at tinanong ang kanyang mga anak kung saan nga ay abala ang mga ito sa kanilang mga ginagawa sa kanilang sala. "Anak, bakit parang hindi kayo umaalis ng kwarto? May problema ba tayo?" Tanong pa nga ni Crisostomo habang pinagmamasdan ang mga anak na parang walang pakialam sa kanyang pagdating. "Oh, may problema ba, tatay?" "Wala naman. Busy ka lang kasi sa trabaho mo." Sagot ni Juan na tila abala sa pag-check sa kanyang cellphone. "Busy ako dahil gusto kong makamitin niyo ang mga pangarap ninyo. Pero sana makapaglaan tayo ng oras para sa isa't isa. Ang mahalaga ay magkakasama pa rin naman tayo, hindi ba?" Sagot naman ni Crisostomo habang iniisip ang mga oras na nawala sa kanilang pamilya. Ngunit tila hindi nauunawaan ng kanyang mga anak ang mga pinagdaraanan ni Crisostomo. Habang lumilipas nga ang panahon, mas lalo silang lumalayo sa kanya. At sa nakakalungkot na katotohanan ay umaasa na lamang ang mga ito sa yaman at mga bagay na naiwan sa kanila ng kanilang ina, lalo na sa mga bagay na ibinibigay ng kanilang ama, na kung saan nga ay kapalit naman ito ay ang oras na nawala sa kanilang pamilya. Minsan kinumpronta ni Crisostomo ang kanyang mga anak sa kanilang biglaang pagbabago ng pag-uugali. Sa isang hapunan, nabihira nilang ginagawa ng sabay-sabay. Nag-usap siya ng mahinahon sa kanila, umaasang magkakaroon sila ng pagkakataon na maipaliwanag ang kanilang mga nararamdaman. "Anak, gusto ko sanang malaman ninyo na hindi ko kayo pinapabayaan. Pero bakit parang nagbago na kayo? Hindi ko na kayo makausap ng maayos eh." Ani pa nga ni Crisostomo. "Siguro po dahil po sa dami ng trabaho ninyo, hindi nyo na kami napapansin. Mas pinipili nyo po kasi ang trabaho ninyo kaysa sa amin." Sagot naman ni Pedro habang tinatapik ang kanyang liig na tila ba ay nagsusungit. "Pero hindi nyo ba naiintindihan, anak, na lahat naman ng ito ay para sa inyo? Kung kaya't hindi ko kayo masyadong kasama, iyon naman ay dahil sa pangarap kong mabigyan kayo ng magandang buhay." Pagpapaliwanag pa ngang muli ni Crisostomo, ngunit tila hindi naman tumatalab ang mga ito sa kanyang mga anak. Lahat ng sinabi niya ay parang walang epekto sa mga ito at unti-unti na nga ring nawawala ng respeto sa kanya habang tumatagal ang panahon. At sa paglipas nga ng panahon, nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Crisostomo sa kanyang pangalawang anak na si Pedro. Ang kanilang pag-uusap ay punong-puno ng emosyon at umiyak si Pedro habang sinasabi ang kanilang nararamdaman. "Tatay, nagsimulang lumayo ang loob namin sa iyo nang nawala si nanay. Tila ba ang pera at trabaho na lamang ang binibigyan mo ng halaga? Walang oras para sa amin." Ani pa nga ng kanyang anak na si Pedro. "Pedro, hindi ko alam na ganoon na pala ang nararamdaman ninyo. Pasensya na pero lahat naman ng ginagawa ko ay para sa inyo rin. Pero kung talagang nasaktan ko kayo, humihingi ako ng tawad, anak." Sagot naman ni Crisostomo habang pinipilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ngunit bago pa man makuha ni Crisostomo ang tunay na sagot mula sa kanyang mga anak, bigla na lamang pumasok ang dalawa pa niyang mga anak na si Juan at Carlo. Nagsalita sila ng kanilang sariling opinyon na mas gusto nilang magpursigi na lamang sa buhay ang kanilang ama para maibigay ang kanilang mga pangangailangan kaysa hingin ang bagay na dati naman nilang kinasanayan, at iyon nga ay ang mawalan ng oras sa isa't isa. "Tatay, okay na kami sa buhay na to. Hindi na namin kailangan ng lahat ng yun. Mas mabuti na lang na magtrabaho ka na lang para sa iyo at maghahanap naman kami ng sarili naming landas." Ang mga salitang iyon nga ay tila isang matinding suntok sa puso ni Crisostomo bilang isang ama. Masyado niyang minahal ang mga anak niya upang hindi ito mapansin.
ang pagkakasalungat ng kanilang pananaw ay nagdulot nga ng mas matinding distansya sa kanilang relasyon. Sa gitnang bahagi ng buhay ni Crisostomo, nagkaroon siya ng matinding pagka-stroke. Nang malaman niya ang kalagayan ng kanyang mga anak, nagdesisyon siyang umuwi sa kanyang probinsya upang mapahinga at magpagaling. Iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang matalik na kaibigan na kung saan ay siya rin kanyang abogado upang pamahalaan ang kanyang mga negosyo. Habang naglalakad si Crisostomo sa paligid ng bahay ampunan sa probinsya kung saan nga ay katabi lamang ito ng kanyang bahay bakasyunan, napansin niya ang mga bata na naglalaro at nag-aaral. Ang ingay at saya ng mga bata ay tila isang paminsan-minsang panggising sa kanyang puso na unti-unting nagiging matigas. Ang saya makita ng mga batang ito na masaya kahit walang pera. Dito, nararamdaman kong may kabuluhan pa rin ang buhay. Sabi niya sa kanyang sarili habang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa ilalim ng araw. Nang dumating ang isang tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, nalaman nga niya na nagkakaroon ng mga problema ang kanyang mga anak sa kanilang negosyo. Ang kanyang bunsong anak na si Carlo ay nasangkot sa droga, habang si Pedro at Juan naman ay nasangkot sa pagsusugal at nangutang sa negosyo. Ang mga pangyayaring ito ay tila nagpapakita lamang na malaking hamon para sa kanilang pamilya. Pasensya na mga anak, ang pinili kong buhay ay naging hadlang sa ating pagkakaisa. Ngayon, nais kong ihandog ang aking sarili sa inyo. Tutulungan ko kayo at bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makabangon. Ani pa nga ni Crisostomo sa kanyang sarili habang nagsusulat ng liham sa kanyang mga anak, humihingi ng tawad at nagbibigay ng mga plano para sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng kanyang mga sakit at paghihirap, nagawa nga ni Crisostomo na ipadama sa kanyang mga anak na hindi pa huli ang lahat. Ang pagbabalik loob niya ay nagbigay ng pag-asa at pagmumuni-muni sa kanilang pamilya. Makalipas nga ang 1 taon ng pagpapagaling at pagmumuni-muni sa kanyang probinsya, nagdesisyon si Crisostomo na magbalik sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pagkakamali, ang kanyang negosyo ay muling nakabangon at mayroon na rin siyang bagong mga plano upang ituwid ang kanilang landas. Sa kanyang pagbabalik sa lungsod, dala niya ang mga bagong pananaw at aral mula sa kanyang mga karanasan. Isang araw, pumunta si Crisostomo sa isang malaking opisina kung saan nga siya nagdaos ng isang pulong sa kanyang mga anak. Ang bawat isa ay nagtatago ng hiya at pagkabahala sa kanilang ama. Mga anak, naiintindihan ko ang lahat ng nangyari. Ang negosyo at yaman ko ay hindi mo lang makakamtan basta-basta. Mayroon itong kasamang sakripisyo at pagpupursige. Sabi pa nga ni Crisostomo habang tinitingnan ng bawat isa sa kanyang mga anak. Tatay, naiintindihan namin ang lahat, pero paano natin ito aayusin? Ang mga pagkakamili namin ay mahirap nang iwasto. Sagot naman ni Pedro na tila nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Oo anak, ang bawat pagkakamali naman ay mayroong aral. Magsisimula tayong muli. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na muling ayusin ang lahat. Pero kailangan nating magtulungan. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa ating magiging kinabukasan. Paliwanag pa ngang muli ni Crisostomo habang inaasahan ang kanilang pakikipagtulungan. Ngunit hindi madaling baguhin ang mga lumang ugali. Kinailangan ni Crisostomo na magkaroon ng mga bagong estratehiya para muling mapalakas ang kanilang negosyo. Nagsimula siyang magturo sa kanyang mga anak ng mga bagong pamantayan ng pamamahala at negosyo. Si Carlo, na napagtagumpayan ang kanyang addiction, ay tumutulong na rin sa pagbabalik ng negosyo, habang si Pedro at Juan naman ay nagtrabaho sa mga proyekto ng kanilang negosyo. 1 linggo ng kanilang pagkakatrabaho,
Nagkaroon ng pagkakataon si Crisostomo na ipakita sa kanyang mga anak ang mga aral na natutunan niya sa kanyang mga paglalakbay. Mga anak, tingnan ninyo ang mga bagay na kaya nating gawin. Hindi lahat ng bagay ay umaayon sa atin, pero kung sama-sama tayo at nagtutulungan, magagawa natin ang lahat ng hindi inaasahan. Ani pa nga ni Crisostomo habang tinuturo ang kanilang mga bagong proyekto. Ang kanilang pagsisikap ay nagdala ng pag-unlad sa kanilang negosyo. Muling bumangon ang kanilang negosyo at sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, natutunan nilang pahalagahan ang bawat pagkakataon at magtrabaho ng maigi. Higit na lalo ang pagkakaisa, pag-uunawa at pagmamahal sa bawat isa bilang miyembro ng kanilang pamilya. Habang ang negosyo ay muling umuunlad, unti-unti namang nababalik ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Si Pedro, Juan at Carlo ay nagkaroon ng bagong pananaw sa kanilang mga buhay. Ang kanilang relasyon sa kanilang ama ay unti-unting bumabalik na rin sa dati at natutunan na rin nila na pahalagahan ang kanilang oras na kasama ang bawat isa. Isang araw, nagkaroon ng isang espesyal na okasyon sa kanilang bahay. Ang pamilya ay nagdaos ng isang salo-salo bilang pasasalamat sa bagong simula at sa mga pinagdaraanan nilang pagsubok. Sa gitna nga ng salo-salo, nagbigay ng talumpati itong si Crisostomo. Mga anak, natutuwa akong makita na masaya kayo at muling magkakasama tayo bilang isang pamilya. Ang bawat pagsubok ay mayroon naman talagang dahilan at ang bawat pagkakamali ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ngayon, sana ay mapanatili natin ang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Sabi pa nga ni Crisostomo habang tinitingnan ng bawat isa sa kanyang pamilya. Ang mga luha ng kasiyahan ay bumubuhos sa kanilang mga mata habang niyayakap nila ang kanilang ama. Ang kanilang relasyon ay naging mas matatag pa at natutunan nilang pahalagahan ang bawat isa sa kanila. Ang bawat araw ay nagsisilbing bagong panimula para kay Crisostomo at sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Ang kanilang negosyo naman ay patuloy pa rin na umuunlad. Ngunit higit sa lahat, natutunan nila ang kahalagahan ng pamilya at pagkakaisa. Si Crisostomo ay naglaan ng sapat na oras sa kanyang mga anak at sa kanila na ring mga pangarap. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa kanilang bahay, nagtipon-tipon ang pamilya sa kanilang bakuran. Kasama niya ang kanyang 3 mga anak na nagmamasid sa mga gilid-gilid. Ang buhay natin ngayon ay punong-puno ng kasiyahan at pagmamahal. Natutunan nating pahalagahan ng bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin para makasama at makabawi sa mga mahal natin sa buhay. At kahit na wala na ang inyong ina, sana'y maramdaman niyo pa rin ang mainit na pagmamahal niya sa pamamagitan ng pagmamahal na ibinibigay ko para sa inyo. Sabi pa nga ni Crisostomo habang nag-aanyaya sa kanyang pamilya na magpasalamat sa kanilang mga natatamasa. Nagpasya ang pamilya na maglakbay sa kanilang mga paboritong lugar at magdaos ng mga kaganapan para sa kanilang komunidad. At magmula nga noon, ang bawat araw ay nagiging oportunidad para sa kanila na maging mas malapit pa sa isa't isa at ipagdiwang ang kanilang bawat tagumpay na naaabot ng magkakasama. Sa wakas nga, ay natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Ang kanilang buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan at ang kanilang paglalakbay ay nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng kasiyahan at tagumpay. Ang papel na ginagampanan ng isang magulang ay hindi isang biro. Ito ay isang malaking responsibilidad na kinakailangan ng mabibigat at maraming sakripisyo. Kung kaya naman tayo bilang mga anak
mangyaring unawain din ang papel na kanilang kinalalagyan. Dahil sa oras na tayo naman ay naging mga magulang na rin, anuman ang ating itinanim sa kanila ay siya rin namang ating aanihin sa oras na tayo'y mga ganap na magulang at may mga anak at mga responsibilidad na rin. Magandang araw, ito pong muli ang Bonimelia Radio. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong muli, maraming salamat sa inyong mga pagsuporta at walang sawang pakikinig.